Labo mo naman, Sister Mary. Diyos ko, magbasa ka nga ng dyaryo araw-araw. Magbasa ka ng mga kolumnista, left and right, ang banat. May isa, walang dinidemanda si Presidente. Mag-4 na taon na siyang Presidente. Ito nga ang pinakamalusog sa lugar dito sa panig ng mundo na merong malayang pagpapahayag. Yun nga ang nagiging problema na sosobrahan nga eh. Meron naman pong isang madre, doon sa kanyang circle, kilala ito, aktivista. Sa lahat ng madre, pero anti-administration, anti-Duterte, basta anti. Anong sabi niya? Nagpalabas siya ng statement. Ito daw, kaso ni Maria Ressa. Gaya ng mga sinasabi rin nila, Neri, ng iba pang mga kontra, ito raw ay paglabag sa karapatan ng pagpapahayag. It strikes at the roots of our cherished liberties under the Bill of Rights. Ang gandang pakinggan, ano? At no other time during our country's history, sabi ni Sister, ano nga bang pangalan nito? Sister Mary John Manansan. Si Sister Mary. Sabi niya, at no other time during our country's history daw has such freedom of the press come under such virulent attack, reminiscent of martial law during the dictatorship of Ferdinand Marcos. Labo mo naman, Sister Mary. Diyos ko, magbasa ka nga ng dyaryo araw-araw. Magbasa ka ng mga kolumnista, left and right, ang banat. May isa, walang dinidemanda si Presidente. Mag-4 na taon na siyang Presidente. Ito nga ang pinakamalusog sa lugar dito sa panig ng mundo na merong malayang pagpapahayag. Yun nga ang nagiging problema na sosobrahan nga eh. Akala nila, yung mga nag-aabuso, kasi yun ang norm, nag-aabuso sila, pwede na silang makalusot. Kaya yun, pag nademanda, angal naman sila ngayon. Samantalang yun naman ang tungkulin ng hukuman. Kaya, alam mo, Sister Mary, sa bagay, dati naman nung ganyan ito, ever since talaga, panahon pa yata ito nung Marcos na talagang kontra ng kontra. Palagi na lang tinitingnan nila yung sa tingin, basta kakampi ka nila, okay. Pero pagkalabang kanila, walang tama kang ginawa. Kaya, gusto nating palalahanan, itong si Sister Mary, na merong panahon, nung isang taon, hindi natin maalala na kung anong kaso yon. Basta tungkol din sa freedom of the press. Alam po ba niyo na meron siyang pahayag noon? Itong si Sister Mary. Sabi niya, freedom of press is not a license to say anything you want. It must be within boundaries of law and human decency. Of course, you can say what you want, but you may not say libelous words and words injurious to others. So yun po ang sinabi niya last year, ulitin natin. Yun daw pong kalayaan ng pagpapayag ay hindi ito isang lisensya para gusto mong sabihin ang lahat mong gustong sabihin. Kinakailangan meron din itong limitasyon. Kailangan disente ka. Pwede mo sabihin ang gusto mo, pero huwag ka nang pumasok dun sa paninira na makakasira sa ibang tao. Yan ang sinabi mo nun eh. Bakit ngayon? Iba ang sinasabi mo. Now, parang ang lumalabas sa sinasabi mo, you can say anything you want because this is a freedom of the press and of speech. Ayan ang problema. Sinasabi mo yon pagpabor doon sa kinakampihan mo. Pag hindi pabor, ang binabanata mo yung kabila. Walang ganyanan, Sister Mary. Huwag nating kalimutan na yung mga nandyan sa loob ng spiritual or religious organization, mas mataas nga po ang standard ninyo. Yung paggalang sa kapwa. Yung
kailangan kayo fair and just. Dapat yun ang pairali natin. Hindi yung galit, hindi yung pagpapayag at pagpapalipad ng mga kasinungalingan, hindi yung misleading people into believing your advocacy na mali. Okay lahat sa ating advocacy basta nasa tama. Pero pag ganyan, baliktad sa sinasabi mo noon at sa ngayon. Napunta na po natin itong meron ding itong si Ramon Mayuga. Ano rin ito? Kontrang-kontra rin. Sinasabi niya rin doon sa desisyon. Ito raw po ay isang example ng hell-bent determination of this administration to oppress and suppress courageous women who stand for the truth in their fight against what they see as evil, unjust, and wrong. Yun daw pong administrasyon na ito. Parang sinasabi niya na ang policy ng administrasyon na ito ay mang-api doon sa mga taong lumalaban sa masama. Teka muna, baliktad yata. Ang administrasyon, ang tungkulin nito, kaya ng paulit-ulit nating sinasabi sa saligang batas, ay ang bigyan ng proteksyon ang sambayanang Pilipino at pagserbisyohan ito. Kaya lahat ng masasama at mali at labag sa batas ay isinasawata o tinitigil ng gobyerno at inuusig yung mga nagkasala. Gaya nga ni Reza. Ang problema, masyadong akala ni Maria, dahil siya nakilala sa buong mundo bilang isang CNN reporter at nagkaroon pa siya ng award bilang isang journalist at naging cover pa siya. Kung hindi tayo nagkakamali ng Time Magazine. Kala niya siguro, at yun din ang sinasabi nitong kolumnista John Nery nung isang artikulo niya na kailangan daw sa isang demokrasya, iba ang ating panukatan dun sa mga journalist kasi yun daw ang working ng democracy. Madalit sabi, gusto ng kagaya ni Nery at ng mga kritiko, iba ang ating tratamiento sa mga kagaya ni Maria Reza. Huwag nating i-apply yung batas. Hindi po pwede yun. The law must be applied equally to all. Sino man kayo, kilala man tao kayo o hindi, mahirap o mayaman, kailangan pantay-pantay. Otherwise, talaga magkakaroon po tayo ng anarchy. Huwag na tayo magkaroon ng batas. Huwag na tayo magkaroon ng saligang batas. Huwag na tayo magkaroon ng gobyerno kung ganyan ang gusto niyong pairalit. O ito namang kaibigan nating si Dodi Lacuna, hindi ko alam kung ito yung kaibigan kong Dodi Lacuna o kapangalan lang. Pinupuri niya itong si Amal Clooney na lumalaban pa rin daw at nag-aabogado sa mga high-profile cases at nilalabanan yung mga rehimeng diktadurya. Unang-una, paano ka naman naging abogado ng isang Pilipino? Hindi ka naman po pwede maging abogado dito sa Pilipinas. Ang sabihin mo, kaya mo kinukuha yung kaso ni Maria, para makadagdag sa pagsikat mo. Katunayan nga, puro ka lang Maria Reza, nakalimutan mo na yung Reynaldo Santos Jr. Di mo naman binabanggit. Dalawa naman sila. Maria Reza ka lang ng Reza. Ay, no. Ito pa, meron pang isa. Ito pong si Victor Avesilla. As expected, ang sabi niya, enemies of the administration, several like-minded journalists and some foreigners called the court ruling a blow to press freedom. From the way many of them criticized the court decision, it seems like either they did not read the decision or they misunderstood the import of the ruling's legal rationale.
O buti pa itong si Victor Abisilla, iba ang kanyang pananaw. Ang sabi niya, gaya ng inaasahan, yun daw mga periodista at yung mga dayuhan nakakampi ni Reza, sinasabi na yung conviction ay isang dagok, isang hampas sa kalayaan ng pagpapayag. At kung titingnan mo lang naman yung mga kritisismo nila, sabi nitong si Mr. Abisilla, makikita mo na mukhang hindi nila nabasa yung desisyon. O kaya naman, hindi nila naintindihan kung ano yung filosofiya ng desisyon kaugnay doon sa mga kalakaran at prinisinta at sa mga naprubahan na ebidensya sa loob ng hukuman. Kagaya raw nitong isang foreigner, isang Lebanese-British barrister na si Amal Clooney, na gaya nga ng sinabi natin, binabanatan din si Judge Montesa at sinasabi niya na yun daw conviction salakay sa press freedom at salakay sa demokrasya. Tuloy, pati si Hillary Clinton, na bola niya, ginagamit na rin ni Hillary Clinton, na mali rin naman. Ang problema kasi, basahin nyo kasi yung case muna. Unang-una, dapat di kayo nakikialam sa internal affairs ng ating bansa. Ang kagaya ni Hillary, saka ni Albert Bright, ba't di na lang kayo mag-focus doon sa mga protestang nangyayari sa inyo? Yung racism issue, yun ang dapat na bigyan nyo ng panahon. Focus on that, not the affairs of another country na hindi nyo naman alam. Ignorante naman kayo sa aming batas, ignorante pa kayo sa kaso ng Reza, hindi nyo naman nabasa ang desisyon. Pero pinakikialaman ninyo.